Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Hindi na po hindi po nakatiis si Congressman Pulong Duterte ng Davao City. Dito po sa patutsada rin po ng sinasabing presidential son na si Sandro Marcos mga tambay. Talaga sinagot po ni Paulo mga tambay, ni Pulong. Ito pong si Sandro. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin kung ano po ang sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Sandro Marcos at sa kanyang tatay at kanyang pinsan o sinasabing tsuhin mga kababayan na si Tambaluslos at Saldico mga kababayan. Pakinggan na po natin ang balita. Hindi raw matiis si Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Yan ang buwelta ni Duterte nang punahin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanyang mga pag-absent. Git pa ni Duterte, walang ghost project sa kanilang lugar. Sagot niya yan sa patutsada ni Congressman Marcos na abala siya sa paghahanap sa 51 billion pesos na flood control projects sa kanyang distrito. Hamon ni Duterte kay Marcos, tumulong na lang daw na ipaliwanag kung saan napunta ang trilyong pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Bago nito, binanatan ng nakababatang Marcos si Congressman Duterte dahil sa akusasyon nito na siya lang ang pumili sa bagong speaker na si Bogie D. Paka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. Yan po mga tambay. At tingnan po natin naman, isama po natin yung kaganapan po. Ano po ba nangyari talaga sa botohan sa pagpapalit po ng liderato ng speakership? Totoo po ba at makatarungan na naging botohan? Pakinggan po natin ito. May balita rin po dyan eh. At isingit po natin bago po natin komentuhan. Panuorin po natin itong i-setup ko lang po. Hindi naman po katanggap-tanggap yung naging botohan eh. Papipiliin ka lang ng yes or no para dito sa sinasabing liderato. Ibang klase ito. Ito pa mga tambay, pakinggan po natin itong isang balita kung ano po talaga nangyari. At sumagot po dyan si Marcoleta, si Congressman Marcoleta. Ni Kuya Paulo, Madam Speaker, my vote could gone to, ayan na? Ayan. Pakinggan natin. Yung tagpo na yan nasan, ha? Sige. Marcoleta. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone right order, now. Madam We Speaker. will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Yon. Ayun, so bigla siya pinutol. Sabi niya, we are not honoring anyone right now. Proceed with the election. So, yun lang pala. Ang pinapayagan lang ata ay boboto ka ba kay kung Faustino D or hindi. O abstain ka. O abstain ka. Ayun. Yun lang po naging botohan mga tambay sa Kongreso. Kung boboto ka ba o hindi, wala na pong pagpipilian. Ganun po ang ginawa po nila dyan, mga kabayan. Napakatindi, scripted. Kaya nga sinasabi, walang kakwenta-kwenta na pagpapalit ng liderato. Dahil wala na pong choices. Walang choices kung sino ang iboboto mo. Dahil ang pagbobotohan lang ay yes or no. Boboto ka ba na si Jogie D ang magiging speaker? Hindi, oo. Ganun lang. Pero walang choices. Sino ang kalaban? Sino ang kalaban niya? Mga kabayan, walang kalaban. Mga kabayan, ganyan po katindi. Ka-political. Grabe politika po dyan sa Kongreso.
na diyan po nagmumula ang isang damukal na korupsyon sa ating bansa, sa Kongreso umano, kasama ang Senado at ang House of Representatives. Isa naman po yan mga tambay, ang institusyon na yan. Ayan, malinaw pa po, malinaw pa sa sabaw ng pusit ang paliwanag ng ating congressman sa Davao na si Paulo Duterte. Walang ghost project sa Davao. Kaya nga hindi nila mabatikos yan Pati nga media. Kung ang media nga, hindi nga pinupuntahan yan para i-search o i-research nila yung sinasabing mga proyekto na hindi napakinabangan at mga palpak na proyekto katulad po na nangyayari sa Luzon. Di ba? Na isang damukal. Kaya nga hindi nila mabanatan yan Puro lang po sila press release para siraan ang mga Duterte. Katulad ng sinasabing 51 billion. Hanapin nila. Kung may makikita ba sila, mga ghost project, lahat po dokumentado. May mga resibo na hawak si Paulo Duterte sa kanyang mga proyekto. Kaya nga ang sabi ni Pulong, tumulong ka na lang, Sandro. Ipaliwanag mo kung saan napunta ang mga ninakaw na pera ng tiyuhin mo, ng pinsan ng tatay mo. At si Saldico, trilyon. At sinagot ka rin, bakit siya papasok? Walang kakwenta-kwentang pumasok sa Kongreso dahil korap. Hindi matatanggap ni Paulo Duterte nang papasukan niya ang liderato ng House of Representatives ay magnanakaw. Yan. Korap. Ayon kay Paulo Duterte. Sige nga. Paano ka papasok? Ang leader dyan ay korap. Magnanakaw. Ang pinag-uusapan ngayon sa bansa ay trilyon. Saan napunta? Ano ginawa? Pinambili ba ito ng mga jet? Pinambili ba ito ng mga helicopter? Pinambili ba ito ng mga bahay sa ibang bansa? Pinambili ba ito ng mga luho? Pang sariling interes? Ipaliwanag mo yan, Sandro. At ipaliwanag mo rin, katulad ni Paulo Duterte na wala siyang ghost project. Ipaliwanag mo rin ang mga proyekto mo. Napakaraming proyekto rin ng flood control. Uulitin ko po mga kabayan, napakarami pong proyekto ng flood control din sa Ilocos Norte. Hindi po bababa sa 200 plus ang proyekto po dyan. Meron po bang mga resibo yan? Wala bang ghost project dyan, Sandro? Ano achievement mo? Puro ka lang ngaw-ngaw kamukha ng tatay mo. Puro ka salita. Ayaw mo na ipakita ang mga nagawa mo. Nasaan ang achievement mo? Maliban sa puro salita. Puro media mileage. Ganyan na nangyayari di ba? Tapos, sino po ang korap, mga tambay? Sino po? Sa tingin nyo, sino ang may tinatago? Yung laging sumasagot at handang sagutin at ipinapakita ang kanyang proyekto o yung nagtatago sa Amerika, nakaalyado nila. Yung pinangalanan ng Vice President na kontrolado kasama si Saldico sa kumukontrol ng pera ng bansa. 2 tao lang daw po yan, si Tambaluslos at si Saldico ang may control ng pera, lalong-lalo daw po sa pagka nasa Bicameral Conference Committee report na. At may mga kasama po mga senador dyan. Pinangalanan din po dyan umano si Grace po. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, sino ang talagang may problema sa korupsyon? Ang pamilya Duterte po ba? O yung isa na kasama nila sa kanilang gabinete o sa kanilang mga kaalyado nila katulad ni Saldico? Tatakbo ba na Amerika yan? Hindi pa umuwi? Sige nga, napakaraming isyong pumutok at sasagutin yan. Saan niya kinuha ang isang damukal na niyaman niya? Napakaluho. Kay rami-raming bilyon-bilyon. Ari-arian. Helicopter pa lang. Chopper pa lang. Jet. Grabe. Karami-raming mansyon. May bahay sa ibang bansa. Kaya nga sabi ng Vice President, kailangan i-audit yan. I-audit lahat yan. Saan nila kinuha yan? Paano nila nabili yan? Anong pera gamit dyan? Di ba? Kasi may issue ng corruption sila. Trilyon ang pinag-uusapan. Kaya nga sabi ni Pulong Duterte, walang kwenta yan. At lalong-lalo yung ginawa nilang botohan sa Kamara. How-shaw. Scripted.
Di ba? Kaya nga sinasabi ni Pulong, walang kwenta yan. Planado nila yan. Di po ba? Saan ka nakakita na boboto ka ng speaker? Walang kalaban? Magpapalit ng liderato? Parang ang nasunod din yung speaker. Ang speaker din, yung si Tambaluslos din na nasunod, sila namili ng kapalit niya. Katarantaduhan yun. Di po ba? Nasaan ang demokrasya? Demokrasya? Parang diktador ang ginawa mo sa Kongreso, sa House of Representatives. Kayo namili, ang tatay mo, kasama ka, ayon kay Pulong, at ang iyong tiyuhin na si Tambaluslos. Sige nga. Ibang klase ka, Sandro. Ibang klase ang ginawa niyong botohan, yes or no lang. Ito papalit sa Tambaluslos. Yes. Diba? Walang kalaban, ibang klase. Kaya nga, yung nirerekomenda ni Congressman Marcoleta, diba? Pinagpatayan pa ng mic. Diba? Parang binastos pa. Ibang klase politika dyan. Dahil nga po sa dami na nakinabang, kailangan protektahan nila lahat. Dahil nga po ang pinag-uusapan ay trilyon. Lahat po sila yung nakinabang. Pag inisa-isa po natin ang pakinabang nila ay napakarami. Ilang taon po tayong dinala niya sa ayuda na mga congressman halos ang humahawak. 3 taon puro ayuda. Mahigit. Lalo-lalo na po nung halalan. Napakarami po nilang nahawakang pera. Di po ba? Na pinamigay yata nila sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? At lalo-lalo na, pera pa rin nung inimpeach nila sa House of Representatives ang Vice President. Pera pa rin. Hindi po ba, Sandro? Kauna-unahan ka pa nga pumirma, hindot ka eh. Hindi po ba? Sino po kauna-unahan pumirma na ma-impeach ang Vice President? Si Sandro Marcos. Ang pamilya walang utang na loob. Di po ba? Walang utang na loob ang pamilya na yan, umano. Nakakahiya. Nakakahiya na maging Pilipino pagka ganyang klase ang magiging leader sa'yo. Una-una, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Walang respeto. Di ba? Walang respeto yung pamilya na yan eh. Walang utang na loob. Saan ka nakakita? Lahat ng pumabor sa kanila. Hindi po ba? Naibalik sila sa kapangyarihan. Naipalibing pa tatay niya. Hindi naipakulong ang lola niya na meron din conviction. Di po ba? Grabe. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan lahi? Anong klaseng lahi yan? Dinala ka sa pinakamataas. Ibinalik ka sa pinakamataas na kapangyarihan sa bansa. Pagiging presidente. Gamit ang kalakasan, popularidad ng mga Duterte. Kasama si Vice President Sara Duterte. Di ba? Kaya kung sasabihin po ng mga kritiko na yung mga trolls, hindi totoo. Katarantaduhan yan, kabobohan yan. Tumakbo siyang Vice President. Leni Robredo, talo siya. Hindi nga siya naipanalo ng sinasabing loyalista. Hindi po ba? Kung si Senadora Amy Marcos, sinasabing malakas ang loyalista, bakit siya sumipsip muli para manalo kay Vice President Sara Duterte noong nakarang halalan? Kung hindi siya inendorso ni Inday, talo siya. Kaya nga si Inday ay sobrang bait. Sobrang bait ni Inday, mga tambay, ni BP Sara. Napakadali po niyang bulahin ng pamilya Marcos. Lalo-lalo po ng sinasabing manggagamit umano, mga kabayan. Yan po, meron silang lahi. Yan ang lahi nila. Sanay na sanay pong mag-divert ng issue. Wala po silang maipakita. Isisisi sa mga Duterte. Ganyan po. Wala silang achievement eh. Si Sandro Marcos, ano achievement? Si Paulo Duterte, napakarami niyang achievement sa Davao. Mga proyekto niya, kapaki-pakinabang. Si Sandro Marcos, ano po ang proyekto niya? Wala po siyang ipinapakita sa taong bayan na sinasabing napakaganda na kanyang proyekto. Kapaki-pakinabang doon sa kanyang probinsya sa Ilocos Norte. Hindi po ba? Grabe. At wala pong big ticket siya, big project ticket ang administrasyon po ng tatay niya. Maliban po sa nagpatapon ng Pangulo at tarantaduhin at walang hiyain ang pera ng taong bayan. Kauna-unahan na po. Alin? Ang PhilHealth,
Pera ng taong bayan yan. Hindi taxpayer money yan. Ipinalipat mo, bilyon-bilyon. At yung makakatulong pa na subsidy, tinanggalan mo pa ng how many billions. Ang pagtulong sana sa mga tao, katulad nating mahirap, na makatulong ang PhilHealth, tanggalan mo ng suporta. Hindi po ba? At walang hiyain mo rin, umano, ang ating ginto, ang ating reserve sa Central Bank. Ano na nangyari dyan? Pati ang pinasok ni Sandro, pinagmamalaki ni Sandro, ibabalik tanaw natin ang kanyang Maharlika Investment Fund na pinagmamalaki niya na malaking tulong sa bansa. Ano na nangyari dyan, Sandro? Kaya wala kang panama. Kahit ang tatay mo, isama mo na ang senadora mo, ang senadora mong tiyahin, at isama mo na rin ang pinsan ng tatay mo na trilyon-trilyon ang sinasabing ninakaw ayon kay Paulo Duterte. Pagsama-samahin nyo na, ano ang ma-achievement nyo? Sige nga, magsama-sama na kayong lahat. Ikaw, Sandro, si Tambaluslos, senadora mong tiyahin, at ang tatay mong Pangulo na may issue ng pulburon at ng coke. At ang pati ang nanay mo, Sandro, may issue rin ng pulburon. Di po ba? Mas matindi nga nanay mo eh. Nagkalat pa ng issue ng pulburon sa United States, sa Amerika. Di po ba? Napakaganda ng legasiya ng lahi mo. Sandro, talagang katanggap-tanggap sa mga Pilipino ang iniiwanan yung legasiya sa bansa. Magmula sa lolo mo. Di po ba? Kaya, kung sasabihin mo, sa panahon natin ngayon, ano ang legasiya ng tatay mo, si Tambaluslos, ikaw na mismo na congressman, at lalong-lalo kasama pa ang tiyahin mo na manggagamit. May ipagmamalaki ba kayo sa bansang Pilipinas? May ipagmamalaki ba kayo sa mga Pilipino? Maliban sa ang inyong history ay binaon sa utang ng walang programa, walang malalaking proyekto, utang lang ang nakita namin, malaki, na ibinigay nyo sa mga Pilipino. Hiyang-hiya naman kami sa lahi mo. Tapos kung batikusin mo at kayo pa may gana mambatikos doon sa maraming nagawa at maraming achievement na binigay sa Pilipino, lalong-lalo na buhayin ang mahigit 100 milyong Pilipino, binuhay ng baksin nung panahon ng COVID-19. Kung hindi si dating Pangulong Duterte ang Pangulo, patay tayong lahat. Patay! Pagka ganitong klaseng Pangulo ang nakaupo nung panahon ng COVID-19. Dahil unang-una, ubos ang pera natin. Baka wala na tayong pambili ng baksin. Baka wala na magpautang sa atin. Mga kababayan, ibang klase po. Ibang klase itong pamilya na ito. Sanay na sanay mag-twist at mag-divert para lang sabihin bumango sila, mga kababayan. Pero nakikita naman po natin yan. Nakikita natin kung ano pong klase silang lingkod bayang kuno, mga kababayan. Dahil nagkaroon po ng comparison. 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, 3 taon mahigit ni Bongbong Marcos. Sige nga, anong comparison makikita mo dyan? 3 taon, puro issue ng korupsyon at pamumulitika. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, 6 na taon, puro achievement. Napakaraming natapos na gawa. Nakasingil pa sa mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Lalong-lalo si Lucio Tan at ang mga Lopez na napakatagal na panahon na tinarantado rin umano ang mga Pilipino. Lalong-lalo sa pagbabayad ng buwis. Hindi po ba? Ngayon nga wala tayong nababalitaan na may nahabol at tinutugis na mga oligarko yan na naniningil ang tamang buwis Hindi po ba? Mga kababayan, ang nakita po natin, pinalakas po ang grupo ng makakaliwa. Yan, pinalakas. Pinalakas po yata nila, mga kababayan. At syempre, pinarami na naman po ang addictus. Pinarami na naman po yata, mga kababayan. At syempre, dumami na naman ang mga smuggler. Ang mga pulburon lord, dumami na naman. Di ba? Pati mga kawatan, dumami, mga kababayan. At syempre, number 1, dumami ng dumami ang mga demonyong magnanakaw na politiko sa ating bansa. Yan po, mga achievement po nila yan, mga kababayan. Muli po mga tambay, thank you po sa nagusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok.
At syempre po, ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo mga kabayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po sa ating po mga kababayan nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kababayan, huwag po natin kalimutan, isama natin sa mga dasal natin. Ang maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte. Mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa mga dasal. At ganun din po mga tamay, magdasal po tayo at ipagdasal din po natin ang ating buong pamilya na maingatan po sa kapahamakan. Thank you po mga kababayan. Muli po, paalam, ingat po. Bye-bye.